maraming nagko-comment na mukhang nagme-mental breakdown na tong si VP Sara. At yung mga ibang congressman nga sinuggest na baka kailangan psychiatric test na siya, no? Ipa-play ko po yung video quickly nung mga ilang comment na binanggit ni VP Sara na nag-trigger kung bakit nagkaroon ng mga ganitong komentaryo ang netizen natin. So, Hindi ko alam. Pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Imagine myself cutting his head. Gusto ko, ganun din ang gusto ko gawin doon sa mga katabi ko. Hindi ko na gusto. Kung presidente niyo siya, okay lang. Ako, hanggang vice president lang ako. Hanggang number 2 lang itong bansa na ito. Wala itong number 1 para sa akin. Para, ganito, gawin ko. Bullshitin ko sila ng bullshitin. Bullshit kayong lahat. Drag me to hell. Sorry Mark. sir ha. Sila muna ha kasi hindi pa sila nakatanong. Mark Makalalad. Good morning. yan. So, Dean Guy, Yes. as an expert on this field on mental health, actually, ang gusto ko muna nga itanong, is it even proper to talk about the Vice President's health condition? Kasi naalala ko, napag-usapan din natin to, na sa US, sa usapin nila Trump, malaking issue ang mental health concern kay Trump. At may mga psychologists and psychiatrists na kahit nung first time na nag-run siya, may nag-issue na ng statement. And now, even more doctors are issuing statements regarding the state of mental health of Trump. So from your perspective, dito sa case ni VP Sara, I mean, appropriate ba itong mga statement at diagnosis kahit na mga hindi expert sa field tungkol sa mental health condition ni VP Sara? Generally kasi, Jello, parang hindi rin naman fair kay VP Sara or anyone, hindi lang siya. Batay lang dun sa nakikita natin sa video ay meron na tayong diagnosis. So, mabuti bring up mo kasi hindi naman ethical na pumasok sa program mo without making that clarification na kung hindi ko naman nakakausap yung tao and never ko pa nakausap si VP Sara ever, wala akong karapatan na gumawa ng diagnosis. Lahat naman ng doktor dapat ganon, di ba? Mawawalan ka rin ng respeto sa doktor mo kung bigla na lang may diagnosis, hindi ka man in-examine ng maayos. Ayun. Pero, nandun nga tayo dun sa level na kailan ba, pag public personality, lalo na mga leader natin at mga politiko, na level na nga I'm number 2 na wala ng number 1, sabi nga, or number 1, or running for number 1 or number 2, nagkakaroon kasi ng ibang interes. At kaming kaya nga dun sa US, talagang marami dun sa mga psychologists at psychiatrists, psychologists na parang sabi nila, okay, may ano dito, may linya, fine line, pero na kami, hahakbang na kami dun sa linyang yon. Kasi sa buong pananaw nila, dangerous yung nakikita nilang, hindi man sila nag-diagnose, although some of them did actually, pero dangerous yung ganyang klaseng personality or mental health na maging leader ng bayan, no? Lalo na sa US kasi may nuclear arms ang presidente. Yes. Sa atin naman, syempre, mahalaga na mentally healthy ang ating leadership. Kasi mahirap naman para sa mga Pilipino kung medyo hindi mentally healthy yung pinaka-powerful na opisyal natin, no? So, mas pa trine-trace ba ko nga nung yung pag-iisip ko nung pa lang kampanya pa lang nung yung tatay ni Sara, the former President Duterte. Meron akong favorite nurse, taga Davao nga siya. Meron siyang biro sa akin na, I can sense a symptom. Meron akong nakikita dito, may nakaramdaman. Ganon, no? At hindi rin naman natin matatanggal sa mga Pinoy na
maraming nagsasabi. Hindi lang naman ikaw ang nagtanong niyan kahit medyo nakakagulat yung title natin, no? Pero Mm. hindi naman lang ikaw ang nag-imbento, maraming ang nagtatanong. Mm. Anong Mm. sitwasyon? Bakit ganyan nga siya, no? Mm. So, at best, pwede ako on the basis of yung mga certain na sinabi niya, pwede tayo masabing may certain personality style yung tao. Mm. May ilang parang a bit na disturbing siguro. Mm. Balikan ko Mm. lang siya, parang lahat naman ng hindi ka naman kailangang hirap na hirap, depressed na depressed, or ah, in colloquial terms, hindi na naman kailangan baliw na baliw ka para Mm. ikaw ay mag-seek ng mental health support. Mm. Mm. Ah, minsan konting stress lang o minsan may gusto ka lang kausap, okey rin lang Mm. yun. So, kung yun yung itatanong, puwede naman talaga si VP Sara maghanap ng, ah, mental health professional of her choice Mm. Mm. at makipag-usap. Hindi naman siya kailangan to be all that crazy. And, Mm. um, Mm. naman tungkulin mo bilang isang opisyal, kung ikaw talaga ay magsisilbi sa bayan at alam mong mahalaga ang mga desisyon mo para sa bayan, Mm. tungkulin mo na healthy ka, not just physically but also mentally. Mm. Mm. Actually din, Guy, nung pinapanood ko si VP Sara, I don't think may depression or mental breakdown yung nangyayari sa kanya. Mm. Because I think it's in fact a response dun sa political context na ginagalawan niya. Mm. Kasi dati, united nga sila. But ngayon, ang gobyerno ay nagde-dedicate ng significant resources, lalo na sa House of Representatives, para Yeah. idiin siya sa Oh, mga issue ng corruption. At itong mga, I would say, stunt, yung mm. mga punchline niya dito sa press con Drag niya, me to hell. 'di ba? Is actually a reminder nung panahon ng tatay niya na ngayon na-refresh na naman ng buong bayan dahil nag-attend nitong Oo, hindi ka Senate na-mention. hearing. 'Di Oo, ba? oo. So, na-remind na naman tayo sa mga pronouncement niya nung kung paano niya ina-accept yung idea na okay lang pumatay Mm. ng mga tao kahit walang due process. Um, Nabanggit nyo din, Guy, kasi while as private individuals, improper talaga yan na hinuhusgahan natin. At lahat ng tao talagang nagkakaroon naman tayo ng mga sitwasyon na kailangan nating mag-seek ng help. At wala pong masama doon. Kailangan talaga nagsisik tayo ng help. Pero ang kakaiba dito is mga political leaders natin sila. And if Mm. they have certain personality disorders or tendency, itong mga ganitong personality ay may epekto sa polisiya at sa pagpapatakbo ng bansa. Mm. Mm. I'm wondering if you can make some assessment on that aspect, on how similar she is kumpara sa tatay niya. At pwede rin nating tingnan yung behavior ng tatay niya. At may ebidensya naman yun dahil naging presidente siya ng 6 na Oo, taon. ang dami yung mga organisasyon ko, ang daming mga clips na kinompile eh. Yung ano lang, yung pagmumuras, kasi women's groups nga ako, yung pagmumura lang, yung pag-aalipusta sa kababaihan, di ba? Mm-mm, mm-mm. So, ang dami, as you said, maraming clips. Pero, going back dun sa first part mo, yung ng statement mo, dahil nga inimbita mo ako dito at naghahanda ako, pinanood ko yung press con niya, itong latest na pinagkakaguluhan ng mga tao. Oh. And in fairness nga, ingat din tayo kasi sa media, syempre i-highlight yung pinaka-worst na sinabi. So, nung napanood ko, hindi naman kasing shocking kaysa dun sa Right. napapanood ko lang yung clips. May ibang part naman na parang steady lang siya, hindi naman siya galit na Mm-mm. galit, no? Ganun pa man, ang maalala ko lang the first time na nag-enter si Sara Duterte sa consciousness ko in relation to her dad, yung nagwawala na kami dahil dun sa mga rape, ang women's Mm. group, maraming tayo, dahil dun sa mga rape jokes na hindi katanggap-tanggap, kampanya pa lang yon. Tapos, nagsabi siya, no big deal naman yan eh, ako rin naging rape victim. Naalala ko pa yun eh. Tapos, ang tatay niya, dinismiss. Sabi, ay, ano lang yan, madrama lang yan, something like that. Na ano talaga ako doon, na na-disturb ako doon. Mm. Kasi,
parang anong relasyon, anong klaseng at that time, galit nga ako dun sa tatay, eh. Sabi ko, "Anong klaseng tatay yun na nagsakripisyo ng gano'n yung anak mo, nagbukas ng isang masakit na problema." At alam mo, rape is so common. I actually believe her when she said it, 'di ba? Tapos nilaglag siya ng gano'n. Kung hindi totoo yung sinabi ni Sarah at sinabi lang niya yon para matulungan yung tatay niya, disturbing rin yun. So the whole Yeah. incident was disturbing, no? And tingin ko, honestly, tingin ko dun sa tatay niya, maari talagang hindi maganda ang relasyon niya sa tatay niya. Maaring hindi maganda ang mga relasyon nila sa loob ng kanilang pamilya. Kasi nga, ayaw man natin mag-diagnose. Sabi nga nung nurse friend kong taga Davao, I can sense a symptom. Meron lang signs na okay, baka hindi nga, I think the best we can say is, I hope na she is seeking talaga counseling, no? Kasi sabi ko nga, di ka naman kailangan to be so crazy as to seek counseling. But obviously, it's hindi there are some things that's happening that we would be concerned about. Especially again, di ba? Leaders natin to eh. These are very powerful people.